Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kalangga. Ayan, sa ngayon po, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Darlene. At kung naalala niyo po, yung batang ina na nakita po natin noon sa tabing kalsada. At ngayon po ay tinuntahan po namin para bigyan po siyempre ng kanyang gamit na tulad ng pampers ng kanyang anak, at siyempre may groceries at bigas. So ngayon po mga kalangga, ang inabutan po natin dito ay yung natitirhan niya lang po, at wala nga po siya dito, at pumasok daw po kasama yung bata. Kaya ito po mga kalangga, kung nakita niyo po, ito yung kanyang bahay. At nakakaawa po yung kanyang hitsura, lalo po yung kanyang account daw dito ay tinutuluan. Kaya kapag umalis po siya dito sa bahay, papasok sa school, ay 6 to 5 po, halos maghapon. Sa araw-araw po kasama niya yung bata mga kalangga, kaya nakakaawa po yung kanyang lagay. Kaya gusto ko po siyang makausap at talagang nagtsatsaga po siya sa kanyang pag-aaral. So meron po tayong kakausapin dito mga kalangga. Ayun pong tinitirhan niya dito, yung pong nakita niya dito. Siya yung taong tumutulong, hindi ka iiwanan. Sa oras na kailangan, hindi kayo pababayaan. Kaya samahan natin siya, Marius Vlog na. Siya yung taong tumutulong at hindi kayo iiwan. Marius Vlog ating samahan, siya ay tunay na kaibigan. Masipag yan na tao, hindi yan magbabago. Kaya mga kalangga, Marius Vlog laging nandito. Maaasahan nyo sa pagtulong sa kapwa. Marius Vlog talagang may pagkusa, hindi magbabago. Yan si Kuya Mario. Kalangga, nandito po yung nanay ni Darlene. So, Nay Darlene, kumusta na po kayo? Mukhang basang-basa po kayo. Saan kayo galing? Galing po sa ulingan. Ay, nag-uuling po kayo. Si Darlene po pala, nasaan siya ngayon? Nasa school po. Anong oras po umalis si Darlene? Mga 6 ng umaga. Tapos yung dating niya po dito, anong oras din? minsan po alas 5:30, minsan alas 6 na rin. Talagang maghapon po siya doon. Ay, grabe. Paano po yung bata, talagang dala-dala niya yun araw-araw? Opo, wala naman mag-aalaga at nagdididi sa kanya. Hindi po niya pwedeng iwan dito. Hindi man po nadidi sa buti. Ayun, at saka wala po siyang kasama dito sa bahay. Dito po ba nakatira si Darlene ngayon? Opo. Ayan, kung makikita nyo po mga kalangga, yung kanyang tirahan, At kumusta naman po yung kanyang tulad ng allowance niya sa mga pang-pampers noong Ay, tinutulong-tulungan ko na lang po kung may pera ako. At ikaw po ay pala nasa ulingan lang. So hindi naman po siya pwedeng maghanap buhay pa dahil una-una nag-aaral siya. Tapos hindi niya pwedeng iwanan yung bata. Opo. So araw-araw po siya pumapasok talaga, hindi po siya nag-a-absent? Hindi po. Sa mga pamasahe niya po, dahil araw-araw siya pumapasok, sino po ang nag-aalalay sa pamasahe niya araw-araw? Ako po. Minsan, yung kapatid niya. Nagtutulong-tulong po kayo. So, ngayon po, gusto kong makita si Darlene at makamusta rin yung kalagayan niya. At tulad nga po ngayon, maulan. At nakita ko nga po, basang-basa kayo. Sabi ko nga po kanina, hindi na papasok at may maulan. Mapayong na lang daw siya. Talagang nagpo-persige siya. Talagang nagpo-persige po siya sa kanyang pag-aaral. Anong year na po ba si Darlene? Grade 12 na siya. Ano po yung bang pangarap po ni Darlene? Kung maano sa kanya? Hindi mo po alam kung ano yung kanyang pangarap. Wala po kayong alam kung bakit siya talagang nagpupursige pa rin na mag-aral kahit na may anak na siya. Wala po kayong idea na ano yung nasa isip niya pag nakatapos siya sa pag-aaral.
Siguro po sa ano lang sa kanyang anak na nagpupursige siya para mabuhay yung anak niya. Bakit po yung kanyang anak, yung ama po nung bata, wala po? Wala na po. Hindi nga po namin kilala. Hindi man na po nagsusustento kahit na sa Wala po. pampers, wala man lang. Kayo talaga po yung tumutulong sa kanila. Opo. Paano po pag wala kayong uling tulad ngayon, nakakauling ba kayo kahit na maulan? Ganito po, hindi kami makakauling at maulan. Wala naman, ano, Kumusta naman po yung pag-uuling ninyo? ayos naman po. Nakakaraos naman po. Ano po yung inuuling ninyo, mga kahoy? Opo. Naubos na yung bundok na kahoy. Sa kaingin man po yan. Ay, kwan po. Sa kaingin, meron po kayong kaingin. Ayan. O sige po, ate gusto ko po makita si Darlene. Pupuntahan po namin ngayon. Ano po yung masasabi mo po sa mga viewers natin, sa mga nanonood sa atin? Ayan, ano po yung masasabi mo po sa mga viewers po natin? Ay doon po sa ano, kung sino man po ang gusto tumulong, sana po maanahan mo po yung anak ko kasi talagang wala man po sila. Wala man din po maano. Talagang mahirap lang din po. Po. Halimbawa po, wala kayong uling, saan po kayo kumukuha ng kinabubuhay din ninyo? Diyan po nakikiarawan minsan na ano. Talagang laban din po talaga sa buhay. At narinig ko nga po yung si Darlene, sumasama rin daw sa pag-uuling. Opo. Natulong din siya. Ayan. O sige po na gusto ko pong makita ngayon si Darlene para sa tanghalian sana magkakasama kami sa pananghalian. O sige po. At siguro meron po kaming dalang bigas na konting bigas. Iiwan na po namin dito. Apo, napakip ko na lang. At yung pampers po sa kanya ko na lang po ibibigay. Opo, salamat po. Hani ko na yung bigas. O sige po, at ito po ay lang po kami na sabi ko nga nag-aaral yun, kaya sabi ko baka sakali lang tayo. O sige po, yung pong bigas iiwan na namin dito. O sige po, ayan po, dyan muna po yung bigas at alis muna po kami para makita namin si Darlene. Okay po, ayan. So mga kalangga, ngayon po babalik po tayo ng Daet para makita po natin si Darlene. At yun nga araw-araw siya na kasama yung kanyang anak at grabe po yung paghirap din, talagang sacrifice po ang kanyang ginagawa. Sana po ito lang po ang payo ko rin sa lahat ng mga kabataan dyan. Sana isang aral po ito sa mga tulad ni Darlene na batang bata ay nagkaroon po ng anak at yun nga hindi pa nakakatapos sa pag-eskwela ay nagkaroon na po siya ng matinding responsibilidad na hindi niya maiiwasan. Kaya ito po yung babala natin sa mga kabataan. Sana mag-ingat po at sana wag nating subukan yung mga ganitong mga pangyayari. Ayan po. Ayan po. Anong kuan mo? Ayan po, kahit po maulan dito mga kalangga. So ngayon pupunta tayo doon sa school ni Darlene. Ayan. Yung So ngayon po mga kalangga, bumalik po tayo dito sa bahay po ni Darlene. Kasi kahapon po ay hindi po natin siya natagpuan sa kanyang eskwelahan dahil kahapon ay parang pagdating namin doon umuwi na rin siya kasi pinauwi na po sila dahil sobra nga yung ulan. So ngayon po pupuntahan po natin siya sa kanyang bahay. Ando po si Darlene mga kalangga. Ayan. Hello Darlene. Ay may aso. May aso. Ano Neng, kumusta na Neng? Ito po, naglalaba. Hello Darlene, ay grabe, ang dami mo ng labahan. Uy, huwag kang maingay. Ang dami mo ng labahan. Opo. Kailan ka pa nagsimula niyan? Kanina pa pong umaga.
Ano yan, mga labada mo? Opo, nakipaglabada po. Kapag nandito ka pala, nagtatanggap ka ng labada. Opo. Pang baon po. Pang Ay. daya pa ni Bibi po. Tapos si baby mo nasaan eh? Andun po, hawak po ng tita ko po. Ay, sa'yo, no. Opo. Pinaanan ko doon. Kaya nga, diretso ako dito nakita kasi kita dito. Alam mo ba ning kahapon, pumunta ako dito. Sabi nga po nung mama ko po at nung inuupahan namin po. Tapos, yun nga, wala ka nga. Anong oras nga pala ni ang pasok mo? 6 po ng umaga. 6 ng umaga up to 4. 4 ng hapon. Opo. Tapos yung anak mo nang dala-dala mo? Opo. Sobrang nahihirap ang kuwan mo. Sobra talaga yung paghihirap na nararanasan mo ngayon. Pag wala ka naman ginagawa yan, naglalabada ka. Opo. Magkano naman yung bayad sa'yo pag naglalabada kang ganyan? Ano po, depende po sa labahan nila. Depende, hindi pero... Opo. Nasaan sila mama mo ni? Nag-uuling po, nagpunta po ng bundok. Sila mama mo rin, kailangan din talaga araw-araw na pupunta sa bundok. Opo. Para po may pang araw-araw. Bakit ni? Sa totoo lang ni, sandali ni, maya ganun. Kausapin muna kita. Ning ano yung kwan? Bakit mo ito ginagawa? Ano yung bakit mo ginagawa itong sakripisyo na sa araw-araw na ginagawa mo? Ano itong grabe, halos hindi ko masabi ba? Kasi sa araw kapag walang eskwela, nandito ka naglalaba, nagtatanggap ka ng labada. Kung wala naman nagtatanggap labada, nag-uuling ka? Opo. Nag-uuling ka rin. Iyo po. Ano yung pangarap mo sa buhay? Makapagtapos po ng pag-aaral. Tapos, ano po, makahanap po ng magandang trabaho. Hindi ba ning malaking balakid sa'yo yung pag-aaral mo na kasama mo yung anak mo? Naging malaki din naman po. Siyempre po, mahirap. Pero, sabi ko nga po, para po makapagtapos po ako. Kasi naman po magtigil. Kasi, tulad ninyan, maghapon yung anak mo doon. Paano yung pagkain ninyo doon? Na, ano po, sa Wara 100 po na baon ko, ano po, ano muna po ako na utang muna po ako sa kantin namin. Tapos binabayaran ko po pag may pera po ako. Pinapautang ka naman doon? Opo. Ilang kuwan ka na ngayon ni? Anong years ka na? Anong year Grade ka na? 12 po. Grade 12. So, ilang taon ka pa bago makagraduate? Ano po, this year po, graduating po ng grade 12. Tapos gusto ko sana mag-graduate ng college. Kung sakali. 4 years. Ilan na ba yung edad mo ngayon? Magto-20 po. 19 ka na. Opo. Ay, ano yung pangarap mo ni na pag nakatapos ka sa pag-aaral mo? Ano yung pangarap mo? Ano yung course na kinukuha mo? Ano po, ng accountant po. Ay, accountant. Opo. Ilang taon ba yung accountant na? Ano po, depende po yun sa course na kukunin ko. Bawa pang kukunin ko po ay yung gas. 4 years po. Di, Kukunin ko. ibig mong sabihin ni mga magpa 5 years pang halos 5 years pa yung lalakbayin mo para makagraduate ka. Opo. Ano sa palagay mo nang matapos makagraduate ka? Kung ano po, kung kakayanin ng buhay, siguro po. Pero pag talagang hindi na po, magtatrabaho na lang po ako. Para po may ano na po kami araw-araw.
may pangkain araw-araw, may panggastos po. Bakit ni talagang kulang-kulang din ba? Opo. Yung anak mo, hindi rin ba nakakaranas ngayon sa kabata, yung murang edad ng anak mo, hindi naman siya nakakaramdam ng gutom? Ano naman po, minsan po, pag talagang walang-wala po, di ko po yan nabibilang ng gatas. Ay, naggagatas yung anak mo? Opo. Minsan po, naggatas po siya. Pag walang-wala po sa akin po siya nagdede. Tapos, paano na yan pag nasa school? Yung kasama mo sa loob, sa classroom, kasama mo siya? Opo, opo. Oh? Opo. Buti naman hindi siya umiiyak doon. Paano Umiiyak kapag... din po. Minsan po kinukuha po ng mga klase ko, mga teacher ko. Grabe. Hindi ka ba nagsisisi sa mga ito nga nangyayari sa iyo? Hindi ka ba nagsisisi dahil ganyan ang nangyari sa buhay mo? Nagsisisi din po. Nagsisisi naman po. Kaso wala po akong magagawa. Andiyan na po yun. At yung ama ng bata hindi man lang nagbibigay bilang suporta o sustento sa kanyang anak? Hindi po. Wala talaga? Wala na po. So, ibig sabihin talagang pinabayaan ka na? Opo. Ano lang naman na sabi ng magulang mo sa iyo dahil nga ganyan halos hindi rin sila makatulong sa iyo tulad ng pag-aalaga dahil kung nakakatulong sila sa iyo siyempre kahit na iwanan mo yung anak sa kanila, di ba? Opo. Parang nararamdaman ko na parang lahat ay kargo mo. Di ba? Lahat tulad ngayon naglalabada ka dito para sa yung anak, para sa yung pagkain din, allowance para sa inyong para sa pang-araw-araw mo. Tapos kapag papasok ka, yung anak mo hindi mo man lang maiwanan, talagang palagi mong dala, di ba? Alam mo, parang iniisip ko, grabe yung paghihirap na dinaranas mo. Ano yung masasabi mo ning sa mga nararanasan mo ngayon? Ano po, sobrang hirap po. Gusto ko po makasurvive sana. Sana po, pag gusto ko po yung makapag, tapos nga para po may maging maganda po yung buhay ng anak ko. Tapos makatulong po sa magulang ko. Yun talaga ang plan mo ngayon na makatapos ka man lang para sa iyong anak. Opo, at sa magulang ko rin po para makatulong po ako sa kanila. Kaya halos lahat naman ay ginagawa mo para... Opo, kaya po halos lahat ginagawa ko para makapagtapos lang po. Grabe. Paano naman yung tuition mo sa anong... Ayun naman pong tuition ko ano naman po hindi naman, wala naman pong bayaran sa school namin. Doon ka sa government? Opo. Walang... Opo. Ano lang yung mga wala kang ginagastos doon tulad ng sa project? Wala? Ano lang po, ang binayaran ko lang doon po ay pang-PE. Pero utang pa po yun, may balance pa po ako doon. Buti pinagbibigyan ka naman ng doon sa school mo na tulad sa mga... Opo. Ngayon nga po may pinagsisingil na po at graduating daw po ng grade 12. Pinakiusapan ko muna po yung teacher namin. Kaya sabi ko po, ma'am, wag muna ma'am at kailangan ko wala pa po akong pera ma'am. Okay daw po. Basta daw po pag may pera daw po ako. Bayaran ko daw. Pero pag hindi ko pa po daw po yung nabayaran, hanggat di ko pa daw po yung nababayaran, di ko daw po makukuha ang diploma ko pag graduate ko. Bakit nasa magkano yung
bayaran mo doon? Ano po, na 1,060 po. Ayan. So, ano ning masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Sandali, nagparin mo muna. Dahil alam mo ning ano, yung mga nanonood sa atin, grabe yung mayroong mga ginintaong puso na nakahandang tumulong sa mga tulad mo na nagsisikap para sa kinabukasan, lalong-lalo na sa yung anak na hindi mo naman sinasadya yung nangyari sa iyo. Ay yung nga ning ano, matanong kita ulit niya. 'Di ba? Nung kwento mo sa akin noon na lasing lang kayo nung totoo ba yun? Opo. Yung lasing lang kayo nung nagkaroon na aksidente na nagkaroon kayo ng anak. Opo. Pero hanggang doon lang yun lang Opo. yun. Kaya ibig sabihin aksidente lang talaga yung nangyari. At ngayon nga habang buhay mong dinadala at ito. So ngayon Ning, sabihin mo Ning sa mga nanonood sa atin, kung ano yung gusto mong tulong na galing sa kanila. Gusto ko lang naman pong itulong nila ano po ng pang allowance po, pang diaper, pang bayad ng tuition, yun lang po. Ayun lang. At tulad nga ni ngayon, ano nakita ko kahit na yung tinutuluyan mong bahay, sira na din. Opo. Yun nga po, magkasariling bahay din po. Yun lang. Siguro ninyong sa bahay medyo mahirap yun, pero siguro malay mo ano, kapag may nakakita sa iyo na handang tumulong, walang imposible doon dahil dito sa mga viewers natin, talagang ginagawa nila ang lahat para makatulong lang. At sana po mga kalangga ay meron po makakita dito kay Darlene sa kanyang paghihirap, dahil hindi ko po masabi at hindi ko rin mawari, parang sobrang hirap kung iisipin ko lang. Matanong kita ni, meron ka pa bang pahinga? Gabi lang po pag tapos ko pa magluto. Ay, ibig mo sabihin, sa gabi, siyempre, bago ka matulog, may anak ka. Paano pag may hindi nakakatulog yung anak mo, di ba? Di po ako nagtutulog. Paano po may sakit yan? Gaya po nung una mo pong punta dito, may sakit yan. Hindi po yan napatulog. Talagang iiyakan po at iiyakan ako niyan. Talagang walang tulugan po. Tapos pag sa umaga, papasok ka na naman kasama. Opo. Pag may sakit po si Bibi, na-excuse po ako. Kung talaga. Kaya ito, talagang hindi rin ako tumigil na makita ka. Dahil noong una tayong magkita, tapos okay lang. Tapos noong nare-realize ko yung nangyayari sa buhay mo, sabi ko, parang kawawa ito si Darlene sa ginagawa. Araw-araw po pasok kasama yung bata. Tapos kapag walang school, tulad niyan, ang dami mo ning labahan, oh. Grabe. Kumain ka na ba? Hindi ba po? Oh, hindi ka pa. Anong oras na, Ning? Ay, grabe po mga kalangga. Hindi Ning, sa kwan ko, wag mo naman masyadong abusuhin yung katawan mo Ning, dahil kapag ikaw nagkasakit, lalong mahihirapan ka. Kaya kailangan, tulad niyan, nagbababad ka, madididi ng kwan yun, masususo ng anak mo yung lamig, baka magkasakit yun. Kailangan, kwan ka muna Ning. Patinganin yung kwan mo, tinutuluyan mo, pwede. Grabe po mga kalangga, ito si Darlene. Ayan, grabe po ang bata na to. Grabing sakripisyo niya sa buhay. Ayan po yung pinabigyan niya muna yung ganyan. Ay, ha? Hindi pwede pa Sige na, okay lang. Saan ka Ning? Ay, nakatawa. Wow.
Ay, ito yung kwan mo, Ning. Ay, ito yung sabi mo, Ning, na naladag ka lang dito ng folding bed. Ay, dito lang siya. Katawas yun. Ay, grabe. Ito lang yung pinakakuan mo dito. Kaya kumaka lang po. Sabag mo? Dali mo dito. Grabe po mga kalanggang. Akala ko, nagulat naman ako dito, Ning. Hindi ba tumutulo dito? Nagtutulog po. Tumutulo na rin dito. Oo, man ang baby. O, sa murang edad ni baby, ay nakakaranas na rin ng ganyan, oh. Buti ano, Ning, hindi naman siya nagkakasakit sa araw-araw na dala mo sa jeep. Nagkakasakit din po. Ayan, Ning, meron kaming pasalubong pa rin sa iyo na ayun, may binili kaming diapers, tapos yung kwan siguro, Ning, sana po mga kalangga, sa lahat po ng mga nakapanood dito, kaunting tulong po natin para kay Darlene. Ano, Ning, wala ka na, Ning, masasabi sa mga nanonood sa atin? Wala na. Yun lang. Ibig mo nang sabihin, naglalatag ka lang dito ng folding bed? Opo. Paano pag yung umuulan? Umiilag na lang kayo? Opo. Kaya ako man ang cute-cute ng baby. Ano, pati yung mga pang diapers niya, Ning, araw-araw palagi naka-diapers din yan. Kaya ewan ko, hindi ko mawari yung paghihirap na dinaranas mo, Ning. Bakit ni ano yung pangarap mo para sa anak mo? Magkaroon po ng magandang buhay. Ha? Magkaroon po ng magandang buhay. Ay, ngayon ang kinuha mo na lang yung So ngayon yung ano pangalan ng anak mo? Yasi po. Yasi. Opo. Ngayon ilang buwan na siya? Mag-isang taon po ngayong 17. Ngayong 17 ng November? Ay wow, magbe-birthday na pala siya. Ano naman yung handa mo sa birthday niya? Paghahandaan pa lang po. Ano naman yung ayan sa lahat, ayan, sana may Maliit yan. sana meron naman tayo maibigay ng pa-birthday kay sana Kay Yasi po. Yasi. Opo. Ayun. At yung nga pala, meron din dito pampers kuhanin, may pampers kami dala sa kanya. Tingnan mo nga kasi ito lang naman ang dinala mo namin kung kasya sa kanya. Bibigyan natin siyang biscuit. Kumakain na ba siya ng biskuit? Opo. Ayun. Hindi, ito kuhan lang namin at huwag ka mag-alala, sana pagbalik namin. Ano lang kami pang... Kuhan lang naman to para kasi kahapon hinahanap ka namin. Sabi mo baka hindi naman natin makita kaya Papa na ikaw dali. tingnan mo. Dalawa ipin niya. Apat na po. Apat na pala. Ay, rabbit siya. Rabbit. Babae pati. Kaya na naman ang aso. Hindi pa raw si Darlene kumakain. Ala, bakit naman? Anong oras na? Uy, alas 2 na. Hindi ka pa nag-lunch? Kanina pa siya naglalabang umaga. Ay ngayon pa lang. Dapat hindi ka nagpapalipas kasi dumididi sa'yo si Yasi. Grabe. Kasi kuhan yung pangangailangan ni
Bukas pala may pasok ka? Opo. May pasok ka. Kuwan mo nga mga kuwan pang... So, may ano siya, may baon na siyang diaper pag pumapasok din siya, si estudyante din. Oo, man. Eh, paano pag nandun sa school? Minsan po, ano po, na mga klase Wala ko. po. Kuwan na muna kitang pamasahin ng ano at sana makita kita ning doon sa kuwan, doon sa school para pag sa tanghalian, sa tanghali para invite ko kayo sa kainan, doon tayo kakain sa labasan doon. Ayan, kuwan mo muna Pamasahe ni Bibi Yasi yan, pagpasok sa school. kuwan mo muna pamasahe yan at ngayon magkano naman yung labada mo ngayon ning nasa magkano naman yung kung babayaran ka sa Ano po, paglabada? minsan po, pag ganyan po karami, 250 po. Ganyan ang ano dito, paglabada. 50? Ang dami-dami, grabe ang Si Yasi. Saan banda ang school mo doon sa ano? Sa Kubangbang po, sa Asian Technological Schools. Saan yung Kubangbang? doon sa dait. Magtatanong na lang tayo. Doon po yan sa may, malapit po sa may, tawag dito. Simbahan. Sa may lako po. Opo, doon sa may ano po ng ano. Sa may ano po ng lako. Malapit po sa may lako. Bago dumating ng tulay. Opo. Saan yun? Malapit lang sa ko ni Maui. Kaila sa Ibonya School po. Kaila ma'am. Malapit lang sa may simbahan pala yun. Opo. Malapit po sa may Kapitolyo ng Daet. Oo, yun. Oo. Ayun, magkikita na lang tayo doon kapag yung mag-chat ka na lang kasi tama-tama ngayon na kung naman na tayo sa FB. Kahapon Para- sinat-chat ko yung ano mo, hindi pala yun doon. Alin po? Hindi na ko na rin. Yun nakita mo na. Sinat-chat ko. Naka-private ba yun? Hindi po. Hindi mo, siguro wala siyang ano, hindi naka-online ano, or ano. Pag ano lang po, nang nangihiram po sa class ko ng cellphone kay tita. Ay, sarap yun. Eh, paano pag nasa school siya? Saan siya buong araw? Yung mga Ano po? bata sa Hawak ko po. bigyan mo mga bata. Sa sunod na lang natin bibigyan mga bata. Amanda. Ano lang ng gatas ng ano yan, may gatas May tapos dilata. yung diapers. Parang ano. At may noodles. Hayaan mo na kuha lang natin to at ito mga panimula lang to para sa ngayon hindi namin alam kung matatagpuan ka namin kaya Kaya nag-ano lang kami. kaya yung bigas kahapon iniwan na namin dito. Sabi kasama sa Binuksan nga po ni Mac, binuksan na nga po namin kaya ay ganun. wala pong talan dito sa inyo yun. So ngayon ning paalis na naman kami. Anong masasabi mo sa lahat ng mga nanonood? yung masasabi mo sa mga kabataan dyan kung ano yung paghihirap na dinaranas mo. Huwag po muna nilang tangkap ano po ng huwag muna po nilang gagawin yung ano po gaya ng sa akin po at mahirap sobra. Sabihin mo na huwag mong subukan. Huwag niyo subukan, masira buhay niyo. Ayan si Darlene. Ayan po si Darlene kahit na ganyan napapatawa pa rin natin. Ano? Talagang, bakit mo ginagawa Darlene, na sa pagpasok mo sa school, dinadala mo pa rin tong baby mo? Opo, at wala man po mag-aalaga dito. Tulad nga ngayon, wala silang kasama. Buti na lang at sino nag-aalaga pag nasa school? Ako po. Dito nga tayo sa medyo maliwanag. Paano tayo? Ayan. Ikaw mo ning yan. Diyan ka ni para. Okay. Okay na ning. Anong size nung gamit niya? Small po. Small? Small. Ayan. Ayan pati damit ng baby. Oh. Man si Yossi. Ayan. Grabe. Oy, wow. Tumatawa yan. Hindi naman siya nag-iyak sa school. Umiyak din po, pero kinukuha po ng mga teacher ko tapos ng mga klase ko po. Talaga.
Pero halimbawa pumunta kami doon, tapos i-chat ka namin, pwede kang lumabas doon. Opo. O sige, saka ikuha natin si Yasi. Anong birthday niya? November 17. November 17. Ayan, ano. Ayan po mga kalangga, ayan sa lahat ng mga gusto tumulong dito kay Darlene. At siyempre sa kanyang anghel na baby, ayan po. Walang kamalay-malay. Nasa school na. Ano yan? Kon pa lang siya. Wala pang 1 year, nasa eskwelahan na. Pumapasok na rin siya. Maaga rin nagigising alas 6 daw. Tapos, Wala pang 1 year, pumapasok na sa school. saan siya natutulog? Pinapatulog mo sa pagkulang. Ano po, sa hawak ko lang. Hawak mo lang natutulog? Oo. Awa man. Hindi Ayan. mo pagkulang na maayos. Ito si Yasi? Yes. Ito si Yasi ang kuan ano? 11 months na pumapasok na sa school. Grabe. Oh, nakatawa man yan. Napatawanin mo. Kanina ko Yasi, hello. Yasi. Tumatawa siya. Ayan. Hindi, marami siyang kaibigan sa school eh. Nakakatawa siya. Oh. Tito niya po yan ang kapatid ko kong bunso. Maliit. Di ba? Oh. Ano, hindi siya umiiyak pag sa ibang ano? Hindi man po. Oo, sana nila sa karamihan ng tao. Kasi sa school, di ba maraming mga bata? Oo, expose na talaga siya sa ano. Kung malapit ang bahay ko doon ay hiramin ko yan. Ay, oo nga ano. Wala man kaming baby sa bahay. Okay, Kuan, Darlene, ayan, ingat-ingat lang palagi Darlene, ano, at saka sa, ngayon, hapon na, hindi ka, ano yun, tatapusin mo yung nilalabahan mo? Opo. Kain ka Grabe, ang dami niyang labahan. Tingnan mo, namamayat ka na. Dahil may kumakain eh. Kakain siya, kakainin naman Yasi. Ay, grabe. Ilang taon ka na nga? 19 siya pa 20. Kailan ka rin mag-20? December 30 po. Ay, Sundan lang palang birthday. December 30. oh, sige na, Ning. So, ayan po mga kalangga, grabe. Grabe po yung nakita po natin ngayon, ano. Akala ko nung una, parang biro-biro lang po yung kanyang buhay, ano. Pero ngayon po natin nalaman kung gaano kahirap yung nararanasan niya ngayon. Lalong-lalo na po kapag wala siyang sa eskwelahan, ayun, halos maghapon siya nakikipanlabada. Tapos halos hindi kumakain para lang sa kanyang baby. Ayan. So ngayon po mga kalangga, ang kanyang pangarap lang po, ano, ang kanyang gusto lang na may makatulong lang sa kanya, tulad ng sa pampers, sa kanya po sa allowance sa pang-araw-araw. Siguro po sa karamihan sa atin na medyo meron naman po, ano, siguro hindi kabigatan yung tumulong para sa kanya. Siguro po hindi ka bigatan yung hinihingi ni Darlene para sa atin, ano po. At yun po mga kalangga, no, nandito po ako para hindi po ako nangangako na pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makatulong po sa kanya. Ayan. Sa mga ganito po mga kalangga na sa ganitong mga nagsisikap para sa kanyang anak, sa kanyang sarili at sa kanyang magulang, ano po, hindi ka po manghihinayang na tumulong. And maraming po salamat sa lahat at siyempre po sa Rosel community, sa lahat ng mga sumusuporta sa kay Ruel of Malalag, sa Roboys at sa Rogels po mga kalangga. And wag po nating kalimutan na suportahan at siyempre po ang inyong lingkod Marius Vlog po. Sana po, ano, patuloy po tayo sa ating gawain na pagtulong sa araw-araw. And maraming pong salamat at hanggang dito na lang po. Babay na muna po.
Bye-bye.